kasi merong pong dating isday na dating daan mga kapatid, no? Dati hindi nagmumura, ngayon nagmumura na, mga minamahal. And that's so sad, mga kapatid, no? Na kung saan ay nasa matino ng buhay ay lumipat doon sa yung nagiging masama yung bibig, mga minamahal na mga kapatid, no? Ngayon ay ang sabi ay sa Israel lamang daw yung hatol na yan, mga minamahal na mga kapatid, no? Nailalagay ba atin yung title sa baba, no? Ay atin pong alamin, mga minamahal na mga kapatid, at atin po itong lilinawin dahil marami din tayong mga kapatid na nalilito at nagtatanong, buti na lang, nagtatanong, wag na po kayo magtanong doon sa mali ang aral. Mali na nga ang aral, magtanong ka doon, natural, mali ang sagot. O, tandaan niyo ito mga kapatid ha, pag nagtanong kayo doon sa mali ang aral, mali ang itinuturo, abay, mali ang sagot noon mga kapatid. Tandaan po ninyo yan. Kaya, wag nyo na pong subukang magtanong doon sa mali mga kapatid. Bakit? Kasi automatically, the answer doon sa inyong tinanungan ay of course maling-mali mga kapatid. Kaya nito, may nagtanong na ang nagtanong is pang nagtanong na ginamit niya yung Isaias 66, 15 hanggang 17 mga kapatid na ito nga, susunugin yung kumakain ng baboy. Ay sabi ng Diyos yan ng daga at ng iba pang karumal-dumal, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, tinanong niya ngayon sa New Testament, no, si Soriano, ang tanong meron bang nababasa sa Bagong Tipan na ipinakain na ang baboy at ang daga, mga kapatid? Alam nyo, bumalik ito ngayon sa Lumang Tipan, mga kapatid, na hindi daw itinuturo ng mga Adventist, mga kapatid, yung mga talatang nandito sa Genesis, no? Alamin natin talaga bang hindi itinuturo o talagang out of context lang yung tinanungan. Kaya tayo natin, no, sa mga nasa katotohanan. If you're in truth na mga kapatid at dala-dala mo na yon, huwag ka na magtanong doon sa mali. Lagi natin paalala yan, no? Huwag mga kapatid. Kasi lalo na kapag hindi mo talaga pa masyadong kabisado yung aral ng Biblia, mga kapatid, mag-ingat po tayo, no? Baka tayo madala, mga kapatid ko. Pero gusto natin sabihin, marami mga dating daan na naging Seventh-day Adventist na, mga minamahal. No, ulitin natin, maraming mga dating daan na naging Seventh-day Adventist na, mga minamahal na mga kapatid. Isa na dyan yung ating miyembro sa Rooftop Seventh-day Adventist Church, Brother Mayo Manali, mga kapatid, no? Ay marami siyang hindi natutunan doon sa dating daan na natutunan niya sa Seventh-day Adventist na mabuti, mga minamahal na mga kapatid. Ay yung pang si Aldrin Ruitas, no? At marami pang iba. At yung ating viewers dito na si, anong pangalan nun? Teddy Abillar, Brother Teddy, na dating daan ngayon ay nagsasaliksik na, mga kapatid, sa Seventh-day Adventist. At ang sabi pa niya, praying na makasama ko ang aking whole family sa tamang pananampalataya, mga kapatid. O, kita ninyo? So, kita ninyo, mga minamahal, marami na mga nabuksan sa katotohanan. Ang masaklap, yung nasa katotohanan, pagka lumipat doon sa mali, ay ligaw, mga minamahal na mga kapatid, no? Kaya dito, atin po itong lilinawin, mga kapatid. Bagaman parang nakakaburyong na sa tainga ninyo doon sa mga sanay na sa mga issue na ito, o di kaya ay mga tinatawag nating lagi na lang naririnig, ang atin pong pagtalakay na ito ay para doon sa mga bago sa pananampalataya, para doon sa mga hindi pa sa pananampalataya, at para doon sa mga taong nais pa, no, mga kapatid, na matuto at lumalim pa yung kanilang pananampalataya. O di ba nanonood ngayon ang kapatid na Mayo Manali, and siguro one of these days ay ating i-interview siya, no, sa kanya pong conversion story, mga minamahal na mga kapatid, from MCGI, dating daan, to Seventh-day Adventist, mga minamahal na mga kapatid, no? At he was converted, siguro that was 2017. No, 2017 natin, no? O parang ganon sa atin pong crusade dyan sa Rooftop, mga minamahal. So dito ating alamin, kasi ang tanong ay yung stay na yon ay may utos ba sa New Testament na pwede nang kainin ang baboy at ng daga? Of course, maliwanag naman sa Lumang Tipan na bawal kainin ito. Litra por litra, nasa Biblia yan, mga kapatid. No, nasa Lumang Tipan, litra por litra na bawal kainin. Ang tanong ngayon ng ating kapatid, meron bang pag-uutos na pwede na, kasi bawal doon pwede nang kainin yung baboy at yung daga sa Bagong Tipan?
Ang sagot ngayon nitong Suryano, sa Israel lamang daw ito binawal at sa patriarka bago pa ang Israel ay hindi daw ito bawal. Sabi niya, gaya ni Noe, ay hindi daw bawal ang baboy sa panahon ni Noe, mga minamahal, at hindi daw ito itinuturo ng mga sabadista. Ayan, yun ang banat niya, mga minamahal na mga kapatid. Totoo ba na hindi bawal ang baboy sa panahon ni Noe? Ay tanongin natin, si Noe ba, sa inyong pagkakaalam, mga minamahal namin na mga taga-subaybay, no? Totoo ba na si Noe ay hindi pinagbawalan ng baboy? Si Noe ba'y kumain ng baboy, mga kapatid? No? Ayon sa inyong pagkaalam o sa pagkabasa sa banal na kasulatan, have you read a verse from the Bible na si Noe ay kumain ng baboy, mga kapatid? Palagay ko hindi kumain si Noe, mga kapatid. Bakit? Siguro basahin muna natin yung ginagamit niyang talata, mga minamahal. Yung Genesis Kapitulo 9, ang mga versikulo 1 hanggang 3, mga kapatid. Ganito ang ating mababasa. Ang sabi dito, mga minamahal na mga kapatid, 9:1 hanggang 3, at binasbasan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak. At sa kanila'y sinabi, kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at inyong kalatan ang lupa. Verse 2, at ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapasa sa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid, lahat ng umuusad sa lupa at lahat ng isda sa dagat ay ibinibigay sa inyong kamay. Verse 3, sabi niya sa verse 3, bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. So dito, mga minamahal, ito daw ay hindi daw natin itinuturo ito, iniiwasan. Ay totoo ba? Kung hindi natin itinuturo ito, dapat hindi na natin binasa. Pero maliwanag naman dyan, mga minamahal, that after the flood, that universal flood, mga minamahal, recorded in Genesis chapter 7 to 9, ay makikita natin na ang natitira sa panahon na yon, after the flood, mga kapatid, was the family, no, of Noah, mga kapatid. Andun si Noah, yung kanyang may bahay, at yung kanyang mga anak, at yung mga asawa ng kanyang mga anak. At ang sabi ng Diyos nung binasbasan si Noe at ang kanyang mga anak, ay magpalalakin kayo at magpakarami at kalatan ninyo ang buong lupa, mga kapatid. At ipinagkatiwala sa kanila yung pong bawat hayop sa lupa, at yung mga ibon sa himpapawid, at mga umuusad sa lupa, even, no, the living things sa dagat, mga kapatid, o yung mga living creatures sa dagat. At ang sabi rito, mga minamahal, pag sinabi ibinigay sa inyong kamay, pinagkatiwala, ito ay binigyan silang authority na mamahala, mga kapatid, to have dominion, mga kapatid, to take care of these creatures, mga minamahal na mga kapatid. And na verse 3, ang sabi diyan, bawat gumagalaw na nabubuhay magiging pagkain ninyo. Itong talatang ito at itong phrase na ito, ang pinanghahawakan nila, mga kapatid, para patunayan na ito daw, mga minamahal, ay ipinakakain ang baboy kasi daw bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo. Ang problema, itong phrase na ito, may kadugtong. Ano ba yung phrase na yan, mga minamahal na mga kapatid? Ang sabi diyan, gaya, may term diyan na gaya ng mga sariwang pananim. Ang tanong natin, yung bang marumi, mga kapatid, ay may kumpara natin sa sariwang pananim? No, never, mga kapatid. Pwede natin maikumpara yung pong mga marumi na mga hayop, mai-compare natin doon sa bulok na mga pananim. Hindi sariwang pananim, mga kapatid, no? At ang sabi rito, lahat ay binibigay ko sa inyo. Ay pinakikita dito, mga minamahal na mga kapatid, kumain ba si Noe? Hindi. Bakit ako sure na si Noe hindi kumain ng karumal-dumal o yung mga hindi malinis? Bakit ako sure? Sapagkat before chapter 9 of Genesis, merong chapter 7. Okay? Before ang chapter 9, merong chapter 7 na may pag-uutos ang Diyos, mga kapatid. Basahin natin. Genesis Kapitulo 7, ang mga versikulo 1 hanggang 3. Ito ang ating mababasa. Ito'y before the flood. Yung kasing Genesis 9 ay after the flood. And how about the Genesis chapter 7, verses 1 to 3? Ito'y before the flood, mga kapatid. Ito ang ating mababasa. Ang sabi ganito,
At sinabi ng Panginoon kay Noe, lumulan ka at ang iyong buong sambahayan sa sasakyan sapagkat ikaw ay aking nakitang matuwid sa harap ko sa panahong ito. Ayan. And verse 2, ang sabi dyan sa verse 2 mga kapatid, sa bawat malinis na hayop ay kukuha ka ng tigpipito. Ito yung hindi nila binasa. Mga kapatid, binaligtad tayo eh. Ito yung hindi nila binasa yung chapter 7. Bakit? Kasi si Noe din ito na inutosan ng Diyos na sa bawat malinis na hayop ay kukuha ng tigpipito na lalaki at babae at sa mga hayop na hindi malinis ay dalawa, lalaki, babae, mga kapatid. Kita ninyo mga minamahal, kung ako si Noe, nung sabihin ng Diyos, every animals, sabi niya, lahat ng gumagalaw, mga minamahal, everything, everything that move, ay magiging pagkain ninyo. Kung ako si Noe, of course, kung gagamitin ko yung aking common sense. Ano yung common sense? Para malaman ko, syempre yung kakainin ko, doon in between clean and unclean things, doon ako sa clean. Doon ako sa malinis, kahit kayo naman mga minamahal. Meron kayong bisita. Yung bisita nyo, madalas nang pumunta sa inyong tahanan. Dumating ngayon, meron kang pagkain sa lamesa, sa pagkainan. Dalawa, yung isa, bagong saing o yung bagong luto, yung isa'y panis. Pagdating doon, sasabihin mo sa iyong may panis doon at may iba't ibang luto, no? May panis, merong bago pang luto. Sasabihin mo ngayon sa visitor mo, okay Brad, ikaw na bahala dyan, kainin mo lahat ng gusto mo dyan sa mesa. Kung ikaw na bisita na matino, alin yung kakanin mo? Yung bang panis na bumubula-bula na, okay, bumubula-bula na yun eh. Bumubula-bula na, at may kumukuti-kutita pa na uod, no? Yung maliliit mga kapatid, nilangaw pa. Alin doon ang kakanin mo? Of course, yung bagong luto o yung matino pa na pagkain mga minamahal. Kasi ginamit yung common sense. Of course, si Noah, mga minamahal, alam niya yung distinction between clean and unclean things. Bakit? Sapagkat ang sabi sa verse 3, mga minamahal, may purpose kasi yun eh. Verse 3 ng Genesis chapter 7. Sabi diyan, gayon din naman sa mga ibon sa himpapawid, tigpipito ng lalaki at ng babae upang ingatang binhing buhay sa ibabaw ng lupa. So ang purpose, mga minamahal na mga kapatid, ang purpose, bakit may pinakukuha doon na dalawa sa marumi, tigpito naman sa mga pares sa malinis, at ganon din sa mga sa mga ibon. Ang purpose niyan mga kapatid, upang ingatang binhing buhay sa ibabaw ng lupa. Ngayon, paano malaman ni Noah? No, siguro kung nakadebate ko si Soriano, hindi lang nagkataon nakadebate ko eh. Itatanong ko sa kanya. Ito bang malinis? Alam ba ni Noe kung alin ang malinis at kung alin yung marumi? Kasi inutusan siya ng Diyos kumuha ka ng tigpipitong pares, babae at lalaki, o tigpipito, babae at lalaki, na malinis na hayop. Sa panahon pa pala ni Noah, may malinis na, may marumi na. Of course, si Noah, hindi niya ipapakain sa kanyang mga anak, even sa kanyang sarili, yung marumi na, mga minamahal na mga kapatid. Kaya diyan natin makikita, para magmukhang tama itong grupo na ito, ay sisiraan muna nila yung kabila para magmukha silang tama. Ang problema, nakita natin, nabuko sila mga kapatid. Bakit? Naglagpas sila ng chapter 9, bago mag-chapter 9, may chapter 7 pa. At kahit yung chapter 9, hindi nila yun matibag. Bakit? Kasi gaya ng sariwang pananim. Yung gumagalaw, dapat gaya ng sariwang pananim. Yung bang marumi, gaya ng sariwang pananim? Of course not. Not, mga kapatid ko. Itong salin na ito ay salin ng New Living Translation o yung tinatawag nating NLT, mga kapatid, sa chapter 7. Pakinggan ninyo, merong magandang pagkasalin. Ang sabi dyan, sa NLT, take with you 7 pairs, male and female, of each animal I have approved for eating and for sacrifice.
and take 1 pair of each of the others. Verse 3, also take 7 pairs of every kind of bird. There must be a male and a female in each pair to ensure that all life will survive on the earth after the flood. Kita ninyo mga minamahal na mga kapatid. And this version, New Living Translation, it's very clear mga minamahal na mga kapatid na ang sabi ng Diyos kay Noah, take with you, dalhin mo 7 pairs, 7 pares, male and female of each animal I have approved for eating and for sacrifice. So doon sa malinis, yung pala yung in-approve ng Diyos for eating. Ito, hindi matutulan ito ng ibang reliyon, mga kapatid. Yung kumakain ng marumi, bakit ba naman yung marumi pagtatanggol mo? Bakit ba naman yung marumi, ang gusto mong kainin, meron namang malinis? Kung sino yung, dito makita kung sino yung matinong tao, mga minamahal Di ba, mga minamahal? Halimbawa na lamang mga kapatid, sa inumin, bakit gusto mo yung emperador? Di ba? Bakit gusto mo yung emperaning? Mga minamahal. I'm just wondering, mga minamahal na mga kapatid, to our friends no, from different faith, mga minamahal, na napakaliwanag naman ng talata, I have approved for eating and for sacrifice. Yung pinakikita dyan, mga minamahal na mga kapatid ko, yung pinakikita riyan, pag sinabing I have approved, yun yung tumutukoy doon sa 7 pair, doon sa malilinis. Ibig sabihin, yung pong pina-approve doon, mga minamahal na mga kapatid ko, no, yung pina-approve doon sa chapter 7, ay yun pala yun, mga minamahal na mga kapatid ko, yung tinatawag nating mga malinis, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, kung ating babasahin yung NLT sa Genesis chapter 9 verse 3, ay ganito ang ating mababasa, mga minamahal. Sabi rito, I have given them to you for food. At sabi niya, just as I have given you grain and vegetables, mga minamahal na mga kapatid. So nakita ninyo, ang Diyos, nung ibinigay niya, merong binigay siya, mga kapatid, na ipinahintulot na kainin, yun yung malinis. That's why, di ba kayo nagtaka, yung marumi, 2 pairs lang. Yung malinis, 7 pairs, mga minamahal. See the difference? Kita nyo ang difference? Bakit? Kasi yung iba dun, ipakakain ng Diyos, wala silang food na ma-take o makain dahil that time ay natawag nito yung nasira, nabulok yung mga vegetables and fruits and iba pa doon, mga nuts, sa 150 days of flood, mga minamahal na mga kapatid. So dito makikita natin, dito pa lang hindi na pumasa yung argumento nila, mga kapatid. Bakit ba naman kasi yung isip niya o isip nila ay ilalagay sa Biblia? Dapat kung ano yung context ng Bible, ano yung background ng talata, yun ang ilalagay sa isip, yun yung i-absorb. Hindi yung ipapa-absorb mo sa Bible yung gusto mo mangyari. That's the different ways of studying the Bible, mga minamahal na mga kapatid. Kita ninyo? Bakit? Kasi mali kaagad yung context. At isa pa, hindi nila alam, mga minamahal na mga kapatid, na di ko lang, kung di ba nila alam o talagang ayaw lamang nila, mga kapatid, na ituro, basahin yung Genesis chapter 7 verses 2 and 3 na bago pa lang yung tinatawag natin, mga kapatid, na bago pa lang yung flood ay meron na kaagad malinis at marumi, no, mga minamahal na mga kapatid. At that's very clear, mga minamahal, walang halo yan na tinatawag natin padaraya. Yung iba sasabihin hindi na tinuturo ng Sabadista. Meron pa nga siyang banat 10 lang daw ang utos ng Sabadista. Sasagutin din natin yan sa mga susunod with love naman. Love naman natin sila. Kaya lang, tayo hindi tayo namimersonal, pero hindi natin pinapalagpas yung maling aral, mga minamahal. Because we want them to be saved also, mga kapatid. Okay? Gusto din natin silang maligtas. Kaya lang pag nanatili sila sa mali, mga kapatid, ay huwag nating hahayaan na gano'n na mangyari, mga minamahal na mga kapatid. No? Huwag nating hahayaan. Bakit? Kasi ang Biblia ay napakalinaw, mga kapatid. No? You shall take with you every clean animals by 7. So, kita niyo, mga kapatid, no? At yung pinapatake doon, yung approve for eating. Yung pag-approve for eating, hindi naman Adventist ang
ang translator of this version, New Living Translation, mga minamahal na mga kapatid. Hindi Adventist ang author o ang translator nitong Bible na ito, pero maliwanag at ipinakikita yung katotohanan, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, meron pang banat, mga minamahal na mga kapatid, no? Ang banat pa niya, mga minamahal, ang sabi niya, sa panahong Kristiyano, pwede na ba kainin ang baboy? Aba, pwede na daw. Bakit daw pwede na? Dahil sa Israel lang daw pinagbawal. Dito pala, yung paniniwala nila patalon-talon. Pwede daw kay Noe. Pagdating sa Israel, bawal. Pagdating sa Kristiyano, pwede na ulit. Aba, matindi itong aral na ito, mga minamahal na mga kapatid. Kaya ang sabi niya, pwede na ba kainin ang baboy? Pwede na. Bakit daw? Kasi ang nakalagay daw sa Marcos 7:19 na paulit-ulit natin itong tinalakay, kahit nung hindi pa tayo nag-live through video, recorded lang mga kapatid, ay ang sabi kasi dyan sa talata, sapagkat hindi pumapasok sa tiyan, no? Sa 7:19 ng Marcos, hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nilinis niya ang lahat ng pagkain o nililinis niya. O dito na naman, mga minamahal na mga kapatid, ginamit na naman. Okay, napansin ninyo, halos karamihan ng mga nakakadebate ng mga Adventist para patunayang pwede nang kainin ang baboy, lalo na ngayong magdi-Disyembre, magkakatay sila ng lechong baboy, mga minamahal, ay ginagamit nila yung talatang ito. Ang problema, mali ang context, mali ang background, mali ang kanilang information, mga kapatid. Abay, bakit? Ganito yan. Una, ang nagsalita dyan si Kristo. Si Kristo, Hudyo. Ang kausap ni Kristo dyan, mga Hudyo. At alam naman natin, ang mga Hudyo they are very strict when it comes to dietary laws, mga kapatid. Ngayon, ang issue dyan, hindi rin baboy, hindi rin karumal-dumal. Ang issue dyan, kumain sila ng tinapay, hindi naghugas ng kamay. At ngayon, dahil sa nagrereklamo yung mga Fariseo at mga Eskriba, bakit kumakain yung mga alagad ng tinapay, hindi naghugas ng kamay, mga minamahal na mga kapatid, aba, binanatan nila ngayon. Ang sabi ni Kristo, mga minamahal na mga kapatid, gumamit siya ngayon ng talinghaga. Hindi naman yan pumapasok, no? Yung lumalabas, yun yung nakapagparumi, hindi yung pumapasok. Pero hindi ibig sabihin, pwede mong gamitin yung talatang ito sa karumal-dumal. Bakit? It never talks about the unclean meats, mga kapatid, o the unclean things o animals, mga minamahal. Kaya ang ginamit dito, sa salitang ito'y nilinis niya ang lahat ng pagkain. Bakit binanggit yung talatang ito? Sapagkat, o yung phrase na ito, mga kapatid, sapagkat yung pong pinasok doon artos sa Greek, ibig sabihin bread, tinapay, mga minamahal na mga kapatid. Hindi naman swine, hindi naman pig, mga kapatid, no? Pig lang lagi ang nasa isip ng mga mahilig sa pig, mahilig sa baboy. Pagkatawagin naman, yung katawan mo parang ng baboy. Nagagalit, pero mahilig sa baboy, mga minamahal na mga kapatid. Di ba? Ngayon, yung binanggit dyan na nilinis niya, yung salitang niya, hindi rin yan si Kristo. Pero kung si Soriano ang pasalitain mo niyan, nilinis ni Kristo. No, it was Christ who spoke this verse, mga kapatid. It was Christ, mga kapatid, minamahal. At ang sabi ni Kristo, nililinis niya. Sino ba yung niya na pronoun? Tumutukoy yun sa kumakain, no? Yung tiyan na kumakain na lumilinis, mga kapatid. No? Tiyan ang kumakain nitong pagkain. O ito pa, merong term na pagkain. Itong salitang pagkain, maliwanag na sa Greek, ito ay bromata, from the root word broma, mga minamahal na mga kapatid. Hindi naman akatartos ang nandyan. Kaya nga, when we had a debate with Mr. Fentes, mga minamahal, hindi niya matutulan ito eh. Tinutulan pa niya, gumamit daw ako ng, ano ba tawag doon, reference. It's not reference, that the Greek Bible. No, kaya nga sabi ni Mr. T, no, ni Brother Richard, ewan ko lang kung sa'yo reference yan, hindi yan Bible. Bible yan, but it's in a Greek language. Di ba, mga minamahal? Bakit? Siguro, he was surprised nung ginamit natin yung Greek version, mga kapatid, na katarison, pantata, bromata. Ayan yung nasa last the verse. Sa salitang ito, nilinis niya ang lahat ng pagkain. No? Katarison, pantata, bromata. Mga minamahal na mga kapatid. Hindi akatartos. Broma, pag sinabing broma, food allowed, mga kapatid. No? Allowed to be eaten. Yung akatartos, never.
mga minamahal na mga kapatid. Kaya mali pa rin mga kapatid ko. Ay sabi niya, ito daw Marcos ay sinasangayunan daw ito ni Apostol Pablo dahil si Apostol Pablo daw mga minamahal na mga kapatid gumamit ng unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 4. Ito, ilagay natin sa screen natin. Ang sabi kasi sa unang Pedro, mga minamahal na mga kapatid, no? Unang Timoteo 4:4. Ito ang sabi. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. O, kita ninyo? So, ang sabi niya, kaya ay pwede nang kainin. Kasi si Apostol Pablo, sinasang-ayunan at sinusuportahan si Kristo. Mali na naman ang context. Ang context nito, mga minamahal na mga kapatid, ay doon sa huling araw, ay maraming tatalikod sa pananampalataya at makikinig sa aral ng demonyo, mga minamahal na mga kapatid. Okay? At ang aral ng demonyo na pagbabawal sa pag-aasawa at ipagbabawal ang karne, mga kapatid. Pinagbabawal ba natin ang karne? No. Ang ipinagbabawal ng Diyos, yung marumi. Pero malinis, hindi naman, mga minamahal na mga kapatid. Okay? Ngayon, ang sabi rito, mga minamahal na mga kapatid, no? Ang sabi rito sa talata ay bawat nilalang ng Diyos anya ay mabuti. Tama. Pero hindi sinabi diyan, bawat nilalang ng Diyos ay pagkain. Hindi yan. Hindi na nakasulat. Ang sinabi lang diyan, bawat nilalang ng Diyos ay mabuti. It is proven, mga kapatid, o ito'y patunay lamang, ang sinuportahan ni Apostol Pablo diyan, hindi yung Marcos 7:19, kundi yung Genesis 1:31. Bago natin ituloy, basahin muna natin noon. Bakit natin nasabing ang sinuportahan ni Apostol Pablo ay Genesis 1:31, no? Genesis 1:31. Sabi diyan, mga minamahal na mga kapatid, Genesis 1:31. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito, napakabuti at nagkahapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw. Yan ang sinuportahan ni Apostol Pablo na pinakikita niya na yung nilikha talaga ng Diyos ay mabuti. Pero gusto natin liwanagin, hindi ibig sabihin na mabuti ay pagkain na. Mga minamahal na mga kapatid, halimbawa sabihin mo, ay yung taong yan ay napakabuti. Aba, ibig ba sabihin yung taon na yan ay pagkain dahil mabuti o napakabuti? Mga kapatid, lalo na pagka gibuti-buti, ay lalong ayaw mo. Mga kapatid, di ba? Kasi ang sabi ng talata, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti, unang Timoteo 4:4. Ibig sabihin lamang na patunay ito na ang Diyos hindi nag-create ng evil. Hindi siya nag-create ng masama. Ang create niya during the time of creation ay mabuti at walang anumang narapat itakwil kung tinatanggap na yung pasasalamat. So dito pinakikita yung kasing nilalang, no, salitang creature, every creature. The term creature ay galing sa Greek word na tesma, ibig sabihin ay nilalang, at nandiyon yung salitang good, kalos, ay ibig sabihin ay pinakikita na it was perfect, it was very good. Mga minamahal na mga kapatid, it was beautiful, it was amazing creation of the Lord, mga kapatid. Pero hindi ibig sabihin pag ito'y amazing, ito ay good, ito ay beautiful creation, ay pagkain na. Hindi lahat ng mabuti pagkain. Mga kapatid, kahit nga yung pagkain pag nasubrahan ka, hindi nakakabuti. O tandaan nyo mga minamahal, kahit yung pagkain, pag nagsobrahan ka, hindi ka bubuti. Limawa, kahit yung tubig, inom ng tubig mga kapatid, ng sobra sa standard na ng iyong katawan, malalasing ka at sasakit yung tiyan mo. Sa Bisaya sa amin niya, gibugtik ba? At kahit yung pagkain, subukan mong kumain ng sobra, sasakit ang tiyan mo, mga minamahal. So dito, pinakikita mga kapatid ko, hindi lahat ng mabuti ay pagkain. Okay? Gusto natin liwanagin yan, no? Lahat ng nilikha ng Diyos, mabuti, tama. Pero hindi lahat ng mabuti ay pagkain. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti, no? Mga minamahal. Pero hindi lahat pagkain. At hindi rin lahat nilikha ng Diyos ay pagkain, mga minamahal na mga kapatid. No? Kasi kung lahat nilikha ng Diyos ay pagkain, nagkainan na sa isa't isa yung mga tao. Di tama yung tinatawag nating mga ano ba tawag nun natin dan? Yung kanibal. Di ba? Tama yung kanibal pag gano'n, mga minamahal na mga kapatid. So diyan natin nakita na napakalayo, napakamali, mga minamahal na mga kapatid, na argumento na siyang patuloy, mga minamahal na mga kapatid, na ipinagtatanggol
patuloy na ipinagmamalaki at tinitindigan ng mga kumakain ng karumal-dumal ngayon. Abangan natin mga kapatid sa Disyembre. No? Talaga namang makikita natin yung katigasan ng ulo nila, mga minamahal na mga kapatid, no? At pag may mga tanong po kayo dyan, send nyo na lang po, no? Dyan sa comment at si Ate Dan na po bahala dyan. Okay? Ito pa, mga minamahal. Ang sabi niya, dahil daw lahat ng pagkain ay nilinis ni Kristo, no? Sabi niya, lahat ng pagkain nilinis ni Kristo, no? Inulit natin, yung pong salitang pagkain diyan, broma yan. Hindi nakatartos at kailanman ang baboy ay hindi pagkain. Ang pusit ay hindi pagkain, mga minamahal. At yung mga karumal-dumal, kailanman hindi pagkain yon. Kaya nga, maging sa bagong tipan, mga kapatid, no? Yung may daw tayong debate, sa bagong tipan, wala namang kumain ng baboy. Wala. Ito, challenge natin sa mga kumakain ng karumal-dumal. Si Kristo ba kumain ng baboy? Yung mga alagad ba kumain ng baboy? Yung mga mananampalataya ba sa bagong tipan kumain ng baboy, pusit, o karumal-dumal? Can you give us at least one verse? At least one verse. Mga minamahal. Ito'y challenge natin doon sa kumakain ng karumal-dumal. Can you give us at least one verse in the New Testament na yung mga apostol, yung mga mananampalataya, kahit hintil na mga mananampalataya sa ating Panginoon, at even our Lord Jesus Christ, do you have a Bible verse to show and to prove to us na kumain si Kristo, kumain yung mga apostol ng karumal-dumal? Wala yan, mga kapatid. Dahil they are very strict. Sabi pa nga ni Apostol Pedro, never in my life, no? Kailanman sa buong buhay ko di ako nakakain ng karumal-dumal, sabi ni Apostol Pedro, mga minamahal na mga kapatid. Kaya, ang tunay na tagasunod ni Kristo, hindi yung ibang relihiyon ang Seventh-day Adventist. Amen, mga kapatid. Seventh-day Adventist. Napakaliwanag Sumusunod, mga minamahal na mga kapatid. Ito pa, no, bago tayo bumalik doon sa Isaias na hindi daw kasama doon ang ibang tao, kundi Israel lang, nahukuman ng Diyos. Ito pa, sabi niya, noong araw daw, marumi ang baboy. Sa ngayon naman ng mga dating daan, o yung sila Soriano, na marumi ang baboy noong araw. Ngayon, malinis na daw, dahil nasa pigiri na daw. Malinis daw yung pigiri at tumawa pa nga siya, mga kapatid. Ibig ba sabihin, pagka malinis ang pigiri, malinis din yung nature ng baboy? Bakit ba ipinagbabawal ng Diyos ang baboy? Dahil wala sa pigiri? Dahil marumi ang pigiri? Dahil sa anong bagay, mga kapatid? Ang Biblia, maliwanag na sinasabi kung bakit marumi ang baboy at iba pang mga karumal-dumal, dahil, ay siguro ipalabas natin kahit ganito lang, no? Sa Levitico, Kapitulo 11, versikulo 7 at 8, atidan. Ito, napaka basic at common na talatang ito. Sabi diyan, no? At ang baboy, sapagkat may hati ang paa at baak, datapot hindi ngumunguya. Kita nyo? Datapot hindi ngumunguya. Karumal-dumal nga sa inyo. On verse 8. Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan, at ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihipuin. Mga karumal-dumal nga sa inyo. Ayan. So nakita nyo dyan, mga minamahal na mga kapatid, ano ang reason? Bakit karumal-dumal? Bakit ito'y akatartos? Ang reason pala ay hindi ngumunguya, mga kapatid, sa ilalim, no? Hindi pala ngumunguya. Ngayon ba ngumunguya na? Ay hindi. Ngayon ba yung pusit ba ay may kaliskis na? May paligpik na ba ngayon? Ay wala naman. Yung pating, yung pagi, may paligpik na ba? May kaliskis na ba? Ay walang kaliskis, mga minamahal. Kaya nga pinagbabawal dahil may mga palatandaan yun kung malinis o marumi ito. At ang Diyos ang nakakaalam yan. Dapat sumunod ka kung may takot ka sa Diyos, maliban na lang kung ang ulo mo matigas. Yan lang naman, mga minamahal na mga kapatid. Hindi pigiri ang isyo. Mga minamahal na mga kapatid. Ang baboy daw ngayon nasa pigiri na, hindi na daw marumi. Sino nang sabi sa iyo dyan? Diba? Diba? Yung iba pa nga, pinapatulog sa kamay, mga kapatid, no? Nagkataon lang na hindi natin ito naging kaedad, no? Naging kaedad, baka napagbigyan natin ng isang maginoong debate, mga kapatid. Buti lang, pinagbawalan din po ako ng debate na, mga kapatid. At ayaw ko na rin ng debate, no?
eh, yung mga kapatid nadadala sa emosyon. Mangaral na lang tayo at sasagot tayo ng may kaayusan, no, mga kapatid. So diyan po makikita natin. At ngayon, balik tayo doon sa Isaiah 66, 15 hanggang 17, no, mga kapatid, no, mag-alas 10 na pala. Ay atin po itong titingnan kung bakit tutol tayo na Israel lang. Una, ang Diyos, mga kapatid, hindi naman double standard when it comes to judgment. Okay? Hindi double standard ang Diyos na dahil ikaw ay kumain ka ng baboy, Israelita ka, impyerno ka. O ikaw, hintil ka naman, at kahit araw-araw pagkain mo baboy, ligtas ka. Is it unfair, mga kapatid? Di ba unfair yun sa mga Israelita na ganun, mga kapatid? You have the same God. Mga minamahal, di ba? You have the same Bible. Di ba? Yun ang iisipin yung mga minamahal. Magkaiba ng standard sa paghuhukom. Paano yun? Mas marunong pa ba tayo sa Diyos, mga kapatid? Sabi ng Biblia, lahat tayo huhukuman ni Kristo. Mga kapatid. Ngayon, pagdating, siguro basahin natin ito, Atidan, kung ano ba talaga ang nakasulat sa talatang ito. Sabi diyan, Isaiah 66, 15 hanggang 18. Ayan, 17 muna. Sapagkat sa pamamagitan ng apoy, 15 pala, simula tayo sa 15. Sapagkat narito ang Panginoon ay darating na may apoy, at ang kanyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo, upang igawad ang kanyang galit na may kapusukan, at ang kanyang saway na may ningas ng apoy. Verse 16. Sapagkat sa pamamagitan ng apoy, makikipagpunyagi ang Panginoon, at sa pamamagitan ng kanyang tabak, sa lahat ng mga tao. Kita niyo dyan? At ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. Sinabi ba dyan, verse 16 lang muna tayo, sinabi ba dyan, mga kapatid, na sa lahat ng mga Israelita? Hindi. Ang sabi dyan, sa pamamagitan ng apoy, makikipagpunyagi ang Panginoon na sa pamamagitan ng kanyang tabak sa lahat ng mga tao, mga minamahal. At ang mapapatay ng Panginoon magiging marami. Sino-sino yon? Verse 17. Sabi diyan, silang nangagpapakabanal at nangagpapakalinis na nagsisiparoon sa mga halamanan, sa likuran ng isa sa gitna, na nagsisikain ng laman ng baboy at ng kasuklam-suklam at ng daga. Sila'y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Kita ninyo? No? Lahat ng tao yan. Sino yun? Yung kumakain ng karumal-dumal, kumakain ng baboy at ng daga, mga minamahal na mga kapatid. Sila'y darating. They will put to an end together, sabi ng Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Kanina sa verse 16, binanggit dyan, lahat ng tao, saan ka man naroon, kapag manlalabag ka sa utos ng Diyos, huhatulan ka, hindi ayon sa pananampalataya mo, kundi ayon sa gawa mo, mga kapatid. Ayon sa gawa, hahatulan tayo ng Diyos, mga kapatid. Verse 18, tingnan natin kung isang bansa lang ba ito. Bansang Israel lang ba? Sabi dyan, sapagkat kilala ko ang kanilang mga gawa at ang kanilang mga pag-iisip. Ang panahon ay dumarating na aking pipisanin o titipunin ang lahat ng bansa at ang lahat na bansa at ang may iba't ibang wika, at sila'y magsisiparoon at makikita ang aking kalulatian. Kita nyo, mga minamahal na mga kapatid. Lahat ng bansa titipunin ng Diyos mga kapatid. Lahat ng bansa, lahat ng tao, sabi roon sa verse 16. Ba't mo tututulan yung sinabi ng Diyos? Mas marunong pa ba itong tao na ito sa Diyos, mga minamahal na mga kapatid? No? Diba? Mas marunong pa ba ito sa Diyos, mga minamahal? Huwag nawa mangyari, mga minamahal na mga kapatid. Diba? Mas madali, alam ko naman, mas madali ang sumunod sa Diyos kaysa sumuway. Alam niyo ba, nung panahon nga ni Moises, yung mga sumuway, mga kapatid, ay talagang nakikita nila, mga minamahal na mga kapatid, na ito ay may parusa kaagad, mga minamahal na mga kapatid. No? Kaya, mag-isip-isip po kayo. Huwag kayo magtanong doon sa tawag nito. Yung sa bagay, hindi naman makapagtanungan dahil patay na. Paano yung mga natira ngayon? Huwag nyo nang tanungan doon.
mga kapatid. Pag mali ang natanungan, mali din ang sagot. Ulitin natin yan. Pag mali ang pinagtanungan, mali din ang sagot niyan, mga minamahal na mga kapatid. When it comes to biblical teachings, mga kapatid. Kaya doon kayo magtanong sa marunong ng tamang sagot, mga kapatid. Tandaan niyo yan. Doon kayo magtanong sa alam ang tamang sagot, mga minamahal na mga kapatid. Okay? Dahil pag nagtanong ka doon sa hindi alam ang sagot, mga kapatid ko, ililigaw ka, mga kapatid. Sabi nga ni Kristo sa kanyang parabola, mga minamahal na mga kapatid ko, ang sabi niya, sila'y kapwa bulag, no, na kapwa mahuhulog sa hukay, mga minamahal na mga kapatid ko. And let's pray na mas marami pa sa kanilang miyembro ang magising sa katotohanan, mga kapatid, at mapunta doon sa tunay na pananampalataya na dapat na paglingkuran, mga kapatid ko, ang Diyos na buhay. Kaya nga sabi ng Juan 10:16, meron siyang mga tupa na nasa labas ng kawang ito, dadalhin rin niya, mga kapatid, Juan 10:16, upang magkaroon ng isang kawan at may isang pastor, mga minamahal. At yung mga tao na yun, mga tupa na yun, ay diringgin nila ang tinig ng Panginoon. Kaya ako po ay ang prayer ko, no, doon sa mga na ligaw, be an open-minded. Continue to be a seeker of truth, no? At ang Holy Spirit ang patuloy na mag-guide sa inyo, mga minamahal na mga kapatid.